Abayahawa, siya'y awasay, ang may likha ng ating buhay. Abayahawa. Bawakwar tawab, abayahawa. Bawakwar tawab, abayahawa. Kalhalal, abayahawa, alahayam. Alhalal, abayahawa, alayam. Kwam Yasharala, Elda, Oper, Maharlika, Philippine. Kwam Rasyala, Elda, Omer, Maharlika, Philippines. Tawada, abayahawa. Tawada, abayahawa. Yaman. Yaman. So, bago tayo magsimula, dito tayo sa pinakaunang pangalawang aklat ni Enoch, the second book of Enoch, chapter 1 and 10 will be our study. So, 10 nga chapter ang talakayan natin sa second book of Enoch. So, bago tayo magsimula, may babatiin tayo. So, para dumami ang mga bati. Joke lang. Cebuano kasi ang pagbati ay maot. Magka-opposite eh. So, una sa lahat, babatiin natin ang Digos Davao del Sur na pinangunahan ni Pastor Jonard Kabasag. Ang nickname niya ay Jonard Van Yasharala. At ang kanyang anak na matangkad, si Mark Kabasag. At ang kanyang asawa, si Pastora Angie Kabasag. Hindi naman nadudurog, kahit nabasag, buo pa rin. So ako'y nagpasalamat dahil ang pinsan ko, my first cousin, si Salvacion Alima ay doon po nakati na. Itong araw na ito, sa araw ng Sabat, ay umati na po ang first cousin kong beautiful na anak ni Papa Lingling, na kapatid ni Papa Lucio na mga Alima. So, purihin ang ating abayahawa na dahil sa mga video na napanood, sa mga programa din nila ni Pastor Junard sa radio, at sa ating YouTube channel, ay may nakapanood. Nawa ang lahat ng aking mga kamag-anak ng mga Alima dyan sa Digos, sa Davao, kahit na si Pastor Nonoy Maghanoy, mag-anak ko rin yan, pastor siya sa Missionary Baptist dyan sa Digos, at least sinabihan ko, at least wala na tayong pananagutan. Kasi alam niyo sa totoo lang, ang Bible na ginagamit ng sangkatauhan ngayon, yung 66 book, ay Satanic Bible po yun. Bible ng mga fallen angel. Yun po ang totoo. Ang mga fallen angel ay sila rin ang mga Satan. Pero mo, ang nakalagay sa original Bible na may script o manuscript o naging books ay 777 books. Noong 70 AD, ninakaw ng Roman Empire ang scripture, original scripture sa Jerusalem, dinala sa Vatican, ay dinoktor nila. Lahat ng pangalan sa pangalan ng original na Yahweh, nagkatawang tao siya, Yahweh siya, at siya ay Alhaya, makagagaho, makapanyal, Alhaya. Pinalitan nilang mga pangalan ng fallen angel. Pero mo, yung Alhayam, ginawa nilang Elohim. Fallen angel po yan. Anunnaki. Yahweh. Fallen angel. Si Ilel yun. Si Gadriel, siya yun si Inki. Fallen angel. So, nakakalungkot nga dahil lahat ng tao sa buong mundo ay nalinglang. Sinabi doon sa Revelation na sumamba sa dragon. Dahil ang pangalan kasing nakalagay doon, God na eh. God. Si Gadriel. So, maraming mga tao sumamba, my God, may expression na, my God, my God. Sa Tagalog, Diyos ko, Diyos ko. Yung tinawag yung Diyos ko, yung tinawag yung God, ay fallen angel po yun, Satan. Tapos,
naging Jesus Christ. Shit, alam mo ang Jesus Christ, 10 fallen angel na mayroon sa kanya at 2 prinsipe at 4 na hayop. Na sa Revelation, yung sumamba sa hayop ay dadalhin po sa dagat-dagatang apoy. Marami talagang dadalhin ni Jesus Christ sa impyerno. Nakalungkot, pero salamat sa pinsan ko na talagang pinanood niya ang mga video at doon na nalaman. Nawa, hindi lang ikaw, Gao Basyon, ang makaintindi, makaunawa. Yung ibang mga kamag-anak nating mga alima. Atensyon po lahat ng mga alima. Totoo lang, mga alima ay Manasi tribe po tayo. So, ngayon, biro mo naman mula sa God, Lord, Elohim, Yahweh, Jehovah, Diyos ko, Panginoon, Amin. Lahat, puro pangalan ni Satanas yan na fallen angel. Tapos ang simbahan ng Christianity, may cross. Sabi niya, walang revolto, wala ng tao, cross lang. Tapos gilagyag tila. Alam ba niyo yung tila? Symbolic ng ahas yan. Yung cross, symbolic ng fallen angel. Angel may pakpak. Tapos, ang Christianity, nagsimula yan ng 305 BC sa Egypt kay Serapis Christos. So, ang 7 fallen angel, pinag-isa kay Serapis Christos. 8, tapos dinagdagan pa ng Leviathan, tsaka si Dagon na pasok doon, naging 10 na. So, mabuti na lang ang pinsan ko ngayon, for araw na ito ay araw ng Sabat, ay nakati na po siya doon, kila Pastor Jonard, Kabasag. Nawa si Pastor Federico Maghanoy, maintindihan mo yon dahil wala akong sasagutin sa inyo pag nasa impyerno kayo. Sure na sure kasi ang aming binabatayan dito, original Bible po. Original Ancient Hebrew Bible. Ang Bible gamit nyo ay gawa na ng Vatican Canon Law. Kinanonize, binago, dinoktor. At ang pangalan, mga fallen angel. Pati nga mga dictionary na nakaprogram na eh. Yung alahayam doon, automatic ng mag-God sa translation. Sa Tagalog, yung automatic ng Diyos. Tapos yung Lord doon, minsan naging Yahweh, minsan naging Jehovah. Nakaprogram na, linglang talaga ang buong mundo. Grabe, linglang na linglang. Ngayon, nandito na tayo sa huling oras, kailangan magising, gigisingin na ni Abay Hawa, mabalik na ang original niyang pangalan at may gagamitin. So, kumusta kayo dyan, taga-Digos? Pastor Jonard, Pastora Angie, pinsan ko na si Basyon Alima, kumusta kayo dyan? At saka si Jania, nandun, yung isang elder siya doon. Diretso tayo sa Ahoy. Ahoy, Iloilo, kay Pastora Meldy Masohol, sa kanyang mga kapatid. Kumusta kayo dyan? At diretso tayo sa Lanao del Norte, sa Mailiangan East, kay Pastora Corazon Castillo. Kumusta kayo dyan? At doon sa may Bato, CI, Sambuanga, Sibugay, kay Pastor Jerry Mayagma. At sa ating Mother Assembly sa Caloocan, sa aking anak na si Bishop Boy Alima. Bishop Boy Charmel Alima. Kasi ako, Eusebio ako. Bishop Boy Eusebio Alima. Siya naman Charmel. Gandang picture niya. Magmukha siyang attorney. Sabi naman ng isang apo ko, ay, kamukha ka ni Lolo. Kamukha ka ni Lolo. So, yan. Okay? At yung daughter assembly natin kay Pastor Ricky de los Santos sa may Purok 5 ata yun. Yun, sa bandang boundary ng Malabon, Caloocan. At si Pastor Nel Malabaya doon sa RD Bulacan, nagbukas rin siya doon. At isang assembly, daughter assembly sa may Santa Maria, Bulacan. At ang ating mga kaibigan sa Africa, kay Josiah,
na kaibigan nating nagbibigay sa atin ng mga info. Kumbaga, kay Maharlika pa, puting ahas. Nagbigay ng impormasyon natin. So, ginamit natin ang Bible. Kasi yung mga Bible kasi na Hebrew, na corrupted na rin yun. Yung may mga interlineal na, corrupted din. So, mabuti sa Africa natin kinuha. At yung, so, purihin si Aba Yahweh, bahasa Masyaya Kihausay. At doon sa Book of Enoch, na mayroon talagang mag-translate sa original Bible into the language na maintindihan sa lahat. Na nawa matapos na to, para mayroon na tayong Biblia na nabalik sa original, na tunay na, na nakasulat sa Scripture. Okay, simula na tayo dito. Basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 1, verse 1 to 11. May isang matalinong tao, isang mabuting manggagawa. At si Yahweh ay naglihi ng pag-ibig para sa kanya at tinanggap siya upang makita niya ang pinakamataas na tahanan at maging saksi ng matalino at dakila at hindi maisip at hindi nababago ng kaharian ng alahayam na makapangyarihan. Ang napakakahanga-hanga at maluwalhati at maliwanag at maraming mata na istasyon ng mga lingkod ni Yahweh at ng hindi malapitan na trono ni Yahweh at ng mga antas at pagpapakita ng mga walang laman na hukbo at ng hindi maipaliwanag na ministeryo ng karamihan ng mga elemento at iba't ibang mga operasyon at hindi may paliwanag na pag-awit ng isang hukbo ng mga kirubin at ng walang katapusang liwanag. So, si Enoch pala ay matalino. So, pumili din si Aba Yahweh talagang matalino. Dadalhin sa langit para siya ang buhay na saksi na malaman natin dito sa earth ang mga kaganapan sa langit. Dahil maraming sabi na, paano namin malaman? Wala namang nakapunta doon. Si Enoch nga. Kaso may nakapunta si Enoch, may aklat ni Enoch. Ang iba naman, hindi naman nabasahin. Dahil natakot silang basahin. Dahil para namang inkantadya yung Book of Enoch. Parang may mga power. Ilangit nga yan eh. Ito lang ha, doon natin malaman na ang trono ni Yahweh ay hindi malapitan kahit kanino. Kahit anghel. Hindi malapitan. Kasi kung malapitan yan, pwede iupo ang anghel doon. Di talaga malapitan yung trono. Si Yahweh lang talaga mismo makaupo sa trono niya. So, napansin mo, para siya ay maging saksi ng matalino at dakila at hindi maisip at hindi magbabago ang kaharian ng alahayam na makapangyarihan. Hindi magbabago. So, kasi kung hindi matalino ang kukunin ni Yahweh, pagbaba sa lupa, baka nakalimot. Ano ba yung nakita ko doon? Kailangan matalas ang memory. At yung nakagawa siya ng aklat. Ngayon, tuloy tayo. Basa. Noong panahong iyon, sabi niya, nang matapos ang aking ika-165 na taon, ipinanganak ko ang aking anak na si Matusalem. Pagkatapos nito, nabuhay din ako ng 200 taon at natapos ang lahat ng mga taon ng aking buhay na 365 taon. Sa unang araw ng unang buwan, ako ay nag-iisa sa aking bahay at nagpapahinga sa aking kama at natutulog. At nang ako ay natutulog,
Enoch, sa pagtulog niya ay nakakita siya ng pangitain na may mga problema talagang magaganap na mangyayari. Ngayon, alamin natin kung ano pa. Basa. At napakita sa akin ang dalawang lalaki na totoong malalaki, na ano pa't hindi ko nakita ang gaya nito sa lupa. Ang kanilang mga mukha ay nagniningning na parang araw. Ang kanilang mga mata ay parang nagniningas na liwanag. At mula sa kanilang mga labi ay nagmumula ang apoy na nakadamit at umaawit ng mga uri ng lila. Ang kanilang mga pakpak ay mas maliwanag kaysa ginto. Ang kanilang mga kamay ay mas maputi kaysa sa niebe. Tumayo sila sa ulunan ng aking kama at sinimulan akong tawagin sa aking pangalan. At pumangon ako sa aking pagkakatulog at nakita kong malinaw ang dalawang lalaking iyon na nakatayo sa harapan ko. At ako'y bumati sa kanila at ako'y natakot. At ang anyo ng aking mukha ay napalitan ng takot. At ang mga lalaking iyon ay nagsabi sa akin. So, habang nakatulog si Enoch, may dalawang lalaking malalaki. Nasabi niya, wala pa akong nakitang tao na katulad sa lupa. Talagang totoong malaki. Mas malaki pa pala sa naipili niya. Panahon. Totoong malaki. Tapos, pag dumilat, nagliwanag, pati yung mukha. Ang kamay, mapuputi. Si Noah, ganun eh. Yan ang mga hitsura natin kapag nasa eternity na tayo. Yan ang mga hitsura natin. Dito, medyo pangit lang tayo, itim, mapango, pero doon, pag nasa eternity, gwapo na tayo. Wala sa kalingking si Tom Cruise, mas gwapo. At ni Elvis Presley. Super gwapo tayo noon. Yon. Kasi yung mga tao na yan, lahi naman ng Pauline Angel yan eh. Ganon sila kagwapo eh. Atin, lahi tayo ni Adan eh. So, ngayon, makita mo yung karakteristik yung karakter ni Enoch. Pagising niya, bumati siya sa dalawa. Meron siyang, kahit natakot siya, pero nandoon yung ugali niyang paggalang. Bawakar tawab. Kasi Hebrew parang salita nila doon eh. Original Hebrew, Paleo Hebrew. Tapos, dahil nakita niya, ibang klase yung tao to. Hindi pa niya anghel pala yon. Pero katagalan, sabi niya, anghel to. Yon. So, medyo natakot siya, pero may sinasabi. Tuloy. Lakasan mo ang iyong loob, Enoch. Huwag kang matakot. Ang walang hanggang alahayam ay nagpadala sa amin sa iyo. At sasampa ka ngayon na kasama namin sa langit. At iyong sasabihin sa iyong mga anak at sa iyong buong sambayan ang lahat ng kanilang gagawin nang wala ka sa lupa sa iyong bahay. At sasabihin mo na huwag kanilang hahanapin hanggang sa ibalik ka sa kanila ni Yahweh. At ako'y nagmadaling sumunod sa kanila. At ako'y lumabas sa aking bahay. At ako'y nagtungo sa mga pintuan, gaya ng iniutos sa akin. At aking tinawag ang aking mga anak na si Matusalem, at si Regim, at si Gaydad. At ipinaalam ko sa kanila ang lahat ng mga kababalaghan na sinabi sa akin ng mga lalaking yaon. Tingnan mo yung ugali ni Enoch. Talagang mabuting tao talaga si Enoch. Pag sinabi, sumunod na tayo, at ako'y nagmamadaling sumunod sa kanila, at ako'y lumabas sa aking bahay. Hindi yung pag sumunod, mabagal pang kumilos. Nagmamadali agad. Tingnan mo sa karakter ni Enoch. Talagang si Enoch,
ay mabait, masunurin, magalang. Hindi mabagal na sumunod, pero parang uod gumalaw. Parang sunod. Sa Bisaya pa, sugot pero pungot. Sugot nga pero pungot naman. Pero siya, nagmamadaling sumunod, nagmamadaling sumunod. Yan ang hinahanap ni Aba Yahawa, yung gagamitin niya. Sumunod. Pinatawag niya ang kanyang anak, Matusalem, si Regem, at saka si Gaydad. Ngayon, tingnan natin ang karakter ni Enoch, ha? Habang nandito sa lupa, basa. Genesis chapter 5 verse 22. At si Enoch ay lumakad na kasama ni Alahayam pagkatapos nilang maipanganak si Matusalem sa loob ng 300 taon at nagkaanak ng mga lalaki at babae. So, ang karakter ni Enoch, habang nandito siya sa lupa, lumalakad siyang kasama ni Alahayam. Ibig sabihin, yung buhay niya nakalaan talaga para kay Alahayam. Pagdating ng Sabat niya, nasaan siya matagpuan? Doon talaga sa paglilingkod ni Alahayam. Kasi kasamang lumalakad Kaya, ang iba kasamang lumalakad sa mga barkada, doon sa mga diskuhan, sa mga pasyalan, kasama doon sa mga iba-ibang mga ginagawa. Wala kayong binatbat kay Enoch, hindi kayo pwede gagamitin. Si Enoch talaga, lumalakad na kasama ni Alahayam. Ito chapter 5 to verse 20 to. Mayroong isa pa. Ganun pa rin. Verse 24, chapter 5, 24, basa. Genesis chapter 5 verse 24. At si Enoch ay lumakad na kasama ni Alahayam, at siya ay wala na dahil kinuha siya ni Alahayam. Yun yung kinuha siya sa dalawang anghel na sasampa ka sa amin ngayon sa langit. Kasi yung karakter ni Enoch noon sa verse 22 at saka dito sa verse 24, ang buhay niya laging kasama niya palagi si Alahayam. Yung buhay niya nakalaan kay Alahayam. Pero ang iba kasi, ang buhay kay Alahayam, sunod araw, doon naman sa barkada, sunod araw, doon naman kay Satanas, sunod araw naman sa iba-iba. Pag ganyan ang karakter mo, hindi ka talaga gagamitin. At delikado pa ang future mo. Delikado pa ang future mo dyan. Baka mapunta ka pa sa dagat-dagatang apoy. Hindi ka talaga elect. Kasi, ito si Enoch, lumalakad na kasama ni Alahayam. Sa tanang buhay natin, habang lumalakad tayo, kasama natin si Alahayam, mayroon tayong prayer na dumadapa tayo, nagpatira pa, nanalangin para sa Kanya, nagpray tayo para sa Kanya. Ginagawa yan sa mga Hebrew Israelite 3 times a day, sa Islam nga 5 times a day. So, lalo na pagdating sa araw ng Sabat, nandoon talaga lagi yun siya. Dahil lumalakad siya kasama ni Alahayam. Ang iba, ang galing-galing mag-chat-chat na Alahayam, pero ang problema, lumalakad siya, hindi naman si Alahayam kasama. Iba naman ang kasama. So, wala talaga. Wala talaga. Nakakalungkot. Ngayon, tuloy natin. Basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 2, verse 1. Makinig kayo sa akin, mga anak ko. Hindi ko alam kung saan ako paroroon o kung ano ang mangyayari sa akin. Ngayon nga, aking mga anak, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong tumalikod sa Alahayam sa harap ng walang kabuluhan, na hindi gumawa ng langit at lupa, sapagkat ang mga ito ay malilipol at ang mga sumasamba sa kanila
ay mapapahamak magpakailanman. Naway magtiwala kayo ng lubos sa Yahawa ng inyong buong puso at matakot kayo sa Kanya. At ngayon, mga anak ko, huwag isipin ng sino man na hanapin ako hanggang sa ibalik ako ni Yahawa sa inyo. So bago kinuha si Enoch, dalhin ng dalawang anghel sa langit, talagang nagpapaalam mo na siya sa mga anak. Sabi ng anghel, magpapaalam ka sa mga anak mo, sa mga ano mo. Nagpaalam, ito yung bilin ni Enoch. Para hindi hanapin. Sabi niya, huwag kayong tumalikod sa alahayam. Huwag tumalikod. Sa harap ay walang kabuluhan. Ang iba tumatalikod na eh. Hindi na nakarap kay alahayam, tumatalikod na. Tapos, isa pa rito, sa harap ng walang kabuluhan at hindi gumawa ng langit at lupa. Kaya, Ano ba yung walang kabuluhan na hindi gumawa ng langit at lupa? O na, rebolto. Ibig sabihin, huwag mong palitan si Aba Yahawa ng rebolto. Pangalawa, huwag mong palitan siya ng pera. Hindi na gumagawa ng langit at lupa yung pera na yan eh. Yung karangalan sa lupa, yung kasikatan sa lupa. So, kasi ang mga sumasamba ay mapapahamak magpakailanman. Gustong idiin ni Enoch sa kanyang mga anak na huwag tumalikod kay alahayam at huwag nilang tangkilikin ang mga bagay sa lupa o sa mga ginawang pagsamba sa mga hindi naman totoong lumikha sa langit lupa. Ibig sabihin, idolatry o revolto. At sinabi pa niya rito, lubos, magtiwala kayo ng lubos sa Yahawa. Magtiwala ng lubos. Ang iba naman, paano magtiwala? Pag hindi tayo maghanap ng pera, ano tayo kakainin? Walang tiwala. Naubos ang gasol. Pero may kapalit naman. Nagpadala si nakabili ng gasol. Magtiwala lang talaga. Magtiwala. Pero mo naabot ng 3 months, almost 4 months ang gasol bago naubos. Pero mo, milagro yun eh. Almost 4 months. It's yung naubos na, kinabukasan, yung napunta na sa Quezon City, nagpadala yung isang daughter assembly natin, yan, nakabili ng gasol. Pero mabuti, mayroon namang yung rice cooker, yun naman ang ginamit mo na. At ito pa, naway magtiwala kayo ng lubos sa Yahawa ng inyong buong puso at matakot kayo sa Kanya. Ang iba naman, medyo nagtiwala pa minsan-minsan, minsan hindi. Tapos, wala talagang takot kay Yahawa. Walang takot. Kasi kung may takot ka kay Yahawa, hindi mo pwedeng labagin ang kanyang utos, especially sa Torah. Ngayon, pag nilalabag mo yon, wala kang takot. Kasi kung may takot ka, hindi mo gagawin. Takot ako dito, baka anong gawin sa akin dito. Pero kung wala kang takot, mabait naman si Yahawa, may tindihan naman ko. Akala mo lang yon. Akala mo lang yon. Baka magugulat ka pagdating sa judgment day. Hindi ka pala sa langit ilagay, hindi ka pala sa bangkita, hindi ka pa rin sa parang, sa impyerno ka pala ilagay. Kasi hindi ka elect. Kasi hindi ka anak ni Yahawa, kundi anak ka ng fallen angel. Mag-reflect naman yung karakter mo kung anong karakter mayroon ka. Ano bang karakteristik na mayroong pinakita sa buhay mo? Ugali ba ng fallen angel yan o ugali ba ni Aba Yahawa? Pag ugali yan ng fallen angel, yan ang tatay mo. Kasi yun ang dugo mong nanalaitay sa loob mo, na yun talagang ma-instinct mong ginagawa. Tapos sabihin mo, hindi anak ako ni Aba Yahawa, pero yung ginagawa mo, karakter ng fallen angel yan. Bunganga mo na sabihin mo,
mo anak ka ni Abba Yahweh. Pero reality, hindi ka anak ni Abba Yahweh kasi wala kang takot sa Kanya. Dito ngayon mga kaalaman, walang pagsisisi na una, pagsisisi na sa huli. Iyari kami. Ito yung tinutukoy no, na huwag mag-bow down. Itong tatlo nga, si Shadrach, Meshach, Abednego, hindi talaga sila nag-bow down. Ito naman, ganyan, nagbabow down sila eh. Yung tinutukoy dito kay Enoch sa kanyang anak, huwag kayo dito. Ngayon, basa. Isaiah. Isaiah chapter 8, verse 11. Sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan, binalaan ako ni Yahweh na huwag kong sundan ang mga landas na dinadaanan ng mga taong ito. Sabi ni Isaiah yan ha, gireveal ni Yahweh sa kanya, na huwag sundan, binalaan siya ni Abba Yahweh na huwag mong sundan ang mga landas ng dinadaanan ng mga taong ito. Majority pa naman yan sa lahat ng tao sa buong mundo. Yung iba nga, bumibili pa niyan para magkaroon sa bahay. Yung mga born-again Christian, wala silang kalam-alam na may idolatry sila sa simbahan nila. Pati sa pulpito, may cross. Pauline Angel yan. Dito naman, cross, tapos gilagyag tila, symbolic ng ahas. May tinanong ako yan eh, ano ba ang cross, babae lalaki? Sabi niya, wala kang magkarihan yun. So, nakakalungkot. Ang takot magbati. Walang kalam-alam. Akala lang nyo, kasi ang inyong tiwala sa 66 book, 66 book na Satanic Bible o Bible ng Pauline Angel. Santa Cruz. Babae. Linglang talaga ang tao sa buong mundo. Tuloy. Ito pa ha. Yung cross, no? Symbolic ng Pauline Angel. Ito naman, revolto. Santa Cruz yan. Ito naman sa mga Edomites na Hadyo, sa bato sila, oh, na, ano? Pader. Pader. Yung pader ng Jerusalem. Ang problema sa Islam, oh, Ayan. bato to eh. Wala dapat to. Nakadapa sila, wala nang dapat. Kasi bato yan. Kahoy, bato. Ito, pader. Pader. Ito naman. Manawag. Tuloy. Ito naman manawag. Deuteronomy chapter 4, verse 28. At sa lugar na pagtatapunan sa inyo, ay maglilingkod kayo sa mga Diyos-Diyosang kahoy at bato na gawa ng mga tao. Sila'y hindi nakakakita, nakakarinig, nakakaamoy, ni nakakakain. Ayan. Sa mga rin na... Etong mga remnant to ha, Hebrews right, yung natapon sila, nagkalat sa 4 na sulok mundo. Yun talaga ang hantungan. Kasi wala nang nag-guide sa kanila, wala na si Moses, wala nang Torah, kanya-kanya na, Diyos-Diyosa ng kahoy, bato, Alam niyo na. nagawa ng mga tao. Sumamba talaga tayo sa mga revolto. Oo. Bago na kayo. So yan ang nakakalungkot. Ngayon, tuloy tayo, basa. Ako rin na. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 3, verse 1. Sa palagay ni Enoch, kung paano siya dinala ng mga anghel sa unang langit. Ito ay mangyayari na nang sabihin ni Enoch sa kanyang mga anak na ang mga anghel ay dinala siya sa kanilang mga pakpak at dinala siya sa unang langit at inilagay siya sa mga ulap. At doon ay tumingin ako at muli akong tumingin sa itaas at nakita ko ang iter at inilagay nila ako sa unang langit at ipinakita sa akin ang isang napakalaking dagat na mas malaki kaysa sa makalupang dagat. Kita mo ha, first heaven yan ha. Nakita ni Enoch sa first heaven ang isang malaking dagat na mas malaki pa sa makalupang dagat. Ano ang makalupang dagat? Pacific Ocean. Tapos Atlantic Ocean. Ang Atlantic Ocean at saka Pacific Ocean, pinagsama yan. Maliit pa yan ikumpara sa first heaven na dagat doon sa first heaven. Itero. Nasa Encantadia yung itero. Oo. Ipinakita sa akin
ang isang napakalaking dagat na mas malaki kaysa makalupang dagat. Sa verse 7, Yung word bishop na itir, nasa story na Encantadia yan eh. yung iter. Ano yan eh, impyerno yan eh. Sa kanila yung lugar ng mga tira o mga kulungan ng mga Diyos na namamatay. Ganon. Sige. Impyerno. Yung tuminga, sa second heaven niya natingin niya, kasi tumingala siya, doon nakita ang iter sa second heaven eh. Tuloy tayo. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 4, verse 1. Ng mga anghel na naghahari sa mga bituin. Dinala nila sa harap ko ang mga matatanda at pinuno ng mga utos ng bituin. At ipinakita sa akin ang 200 anghel na namamahala sa mga bituin at ang kanilang mga paglilingkod sa langit at lumilipad sa kanilang mga pakpak at lumiligid sa lahat ng naglalayag. Actually, ang mga bituin, angel din yan. Pero may nag-supervise na lang 200 anghel nga nagbabantay din sa mga bituin. Ganon. Mga pinuno nila. Ganon katindi. Lumilipad sila. Ng kanilang mga pakpak. Lumiligit sa lahat ng paglalayag. Parang naglalayag sila. Tuloy. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 5, verse 1. Kung paano pinapanatili ng mga anghel ang mga bodega ng niebe. At dito ako ay tumingin sa ibaba at nakita ang mga kayamanan ng niebe. At ang mga anghel na nag-iingat ng kanilang kakilakilabot na mga kamalig. At ang mga ulap kung saan sila nagmumula at kung saan sila pumapasok. Biro mo, sa verse 7 to ha. May mga lalagayan. May mga budiga, mga lagayan sa mga nibi. Na yung parang tawag dito ay mga kamalig. Kakilakilabot pa ng mga kamalig. At ang mga ulap kung saan sila nagmumula at kung saan sila pumapasok. Nakita ni Enoch yan ha. Buhay na saksi si Enoch nakita sa first heaven. May mga budiga, mga kamalig doon sa first heaven. Tuloy natin. Kilakilabot. Sabihin mga pangit yung lugar. Basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 6, verse 1. Nangingigaw eh. Ng hamog at ng langis ng ulibo at iba't ibang mga bulaklak. Kanilang ipinakita sa akin ang kayamanan ng hamog na parang langis ng ulibo at ang anyo ng anyo niyaon na gaya ng lahat ng bulaklak sa lupa. At marami pang mga anghel na nagbabantay sa mga kayamanan ng mga bagay na ito at kung paano sila ginawang magsara at magbukas. Pero mo ha, ang anghel nagbabantay para sila mga security guard. Sila pala tayo ng kayamanan. Sila ang magsara at magbukas. Makikita nila mga iba-ibang bulaklak, mga olibo, langis, hamog. Nasa first heaven yan. Nakita ni Enoch. Tuloy tayo. Basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 7, verse 1 to 3. Kung paano dinala ni si Enoch sa ikalawang langit. At dinala ako ng mga lalaking iyon, at dinala ako sa ikalawang langit, at ipinakita sa akin ang kadiliman, na higit pa sa makalupang kadiliman. At doon, nakita ko ang mga bilanggo na nakabitin, nagmamasid, naghihintay sa dakila at walang hanggan na paghatol. At ang mga anghel na ito ay mukhang madilim, higit pa kaysa makalupang kadiliman, at walang humpay na umiiyak sa lahat ng oras. Ang dilim pa na doon, tindi. Mas madilim pa dito ha, sa makalupang Diliman. kadiliman. Mas dilim pa ron. Ngit-ngit kaya diyan. Madilim. Tangit-ngita. Kapag tayo na ay magkaroon na tayo ng glorified body,
Kahit madilim yan, maliwanag kasi pagbuka ng mata natin, parang flashlight yun. Kitang-kita. Yun pala. So walang malabong mata natin doon, puro tayo maliwanag. Kasi excuse me. Kasi may ilaw na katulad ng mga anghel. Ang anghel talagang kahit gaano kadilim, makita nila kasi yung mata nila lumiwanag eh. Parang flashlight eh. Yun yung sample si Noah. Yan pinakaunang tao na ganyan ang hitsura natin pagdating sa eternity. Katulad kay Noah. Ngayon, second heaven to ha. Tuloy. Sinabi ko sa mga lalaking kasama ko, bakit ang mga ito'y walang humpay na pinahihirapan? Sila ay sumagot sa akin, ito ang mga apostata ni Alahayam na hindi sumunod sa mga utos ni Alahayam, ngunit kumuha ng payo ayon sa kanilang sariling kalooban at tumalikod kasama ng kanilang prinsipe na siya ring nakatali sa ikalimang langit. At ako'y nakaramdam ng malaking habag sa kanila. At kanilang binati ako at sinabi sa akin, lalaki ng Alahayam, ipanalangin mo kami sa Yahweh. At sumagot ako sa kanila, sino ako, isang taong mortal, na dapat kong ipanalangin ng mga anghel? Sino ang nakakaalam kung saan ako pupunta o kung ano ang mangyayari sa akin? O sino ang manalangin para sa akin? Eto, nag-request yung mga anghel nga nasa impyerno ha. Patulog ng panalangin. Mga anghel yan lahat, o second heaven na kulong. Pero ang kanilang mga boss nila, yung mga high-ranking angel, nasa fifth heaven, doon kinulong sa fifth heaven, sa ikalimang langit. Nakatali pa. Nakatali. Nakatali sa ikalimang langit. Yung mga prinsipe sa kanila. Pero sila mga ordinary lang, Nakabiti naman. nakabitin sa second heaven. Ngayon, ang tanong dito, ano ba ang kasalanan nila? Ang sabi dito, apostata. Apostata means backslide. Apostasy. Backslider. Ano ang meaning ng backslider na tinutukoy dito? Hindi sumunod sa mga utos ni Yahweh. Hindi sumunod sa utos ha. May sinabi si Yahweh, hindi sumunod. Ngunit, kumuha ng payo ayon sa kanilang sariling kalooban. Sariling kalooban ng Ang sinunod nila. Yun yung Ngayon, pinapautaw. hindi yan itong nag-asawa ng, yung kasama ni Simyasa, bumaba nag-asawa ng tao. Apostata yan ha, hindi sumunod sa utos ni Yahweh. Ano ba ang utos ni Yahweh hindi nila sinunod? At dahilan dyan na impyerno sila. Eto. Tartarus. Ayon sa 2 Peter chapter 2 verse 4. Ang mga anghel, mga fallen angel sa hell, impyerno, sa Tartarus sila gilagay. Conscious sila doon, tormented. Basahin natin ang 2 Peter. Basa. 2 Peter chapter 2 verse 4. Hindi pinatawad ng Alahayam ang mga anghel na nagkasala. Sila'y itinapon sa impyerno, kung saan sila'y iginapos sa kadiliman, upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. So mga anghel na yan, nag-antay sa araw ng Judgment Day. In the last Judgment Day, final judgment. Doon sila kalagay sa second heaven. Ang kasalanan nila, yung hindi lang sumunod sa sinabi ni Abba Yahweh. Sariling kagustuhan nila ang kanilang sinunod. Pag sinabi ni Abba Yahweh, ayaw sumunod. Ngayon, anghel yan ha, hindi sumunod na impyerno. Ang tao, kapag hindi ka sumunod, kaugali mo ang tatay mong fallen angel. Kasi kung ikaw ay elect before the foundation of the world, sumunod ka talaga dahil sinabi ni Yahweh sa ang aking mga tupa nakinig sa akin at sumunod sila sa akin. Bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapahamak
kailanman at hindi sila maagaw ni numan. Anong palatandaan? Makinig, sumunod. Ang problema, hindi nakinig. Kung nakinig man, paminsan-minsan, hindi rin sumunod. Lalabas, hindi talaga kayo elect before the foundation of the world, kundi anak kayo ng mga fallen angel. Tapos, assuming sa sarili nyo, hindi naman walang kaligtasan ko, idik naman ako, kahit sa parang okay lang. Akala mo lang yon, magugulat ka sa impyerno ang bagsak mo. Kasi, kung ikaw ay elect before the foundation of the world, anak ka talaga ni Abba Yahweh o seed of the woman, hindi ka seed of the serpent, makinig ka at sumunod. Yan ang sinabi ni Yahweh sa tama tao na ang aking mga tupa ay nakinig at sumunod. At yan ang binigay ng buhay na walang hanggan. Ngayon, alamin natin ang kasalanan ng mga anghel ito. Bakit hindi nila sinunod? Very simple lang ha. Simple na bagay lang sinasabi na hindi nila kayang susundin. Basa. Ang aklat ni Adan. Pagbagsak ni Satanas, nagsimulang umiyak ang dyablo na may pilit na luha at sinabi ng dyablo kay Adan, O Adan, lahat ng kasakiman at galit at lahat ng kalungkutan ng aking puso ay nakadirekta laban sa iyo. Sapagkat sa pamamagitan mo, ako nahulog mula sa aking mga tahanan. Ito ay sa pamamagitan mo na ako ay nahiwalay sa aking sariling trono. Ang aking mga pakpak ay higit na marami kaysa sa mga pakpak ng mga kirubin. At nagtago ako sa ilalim nila. Dahil sa iyo, ngayon ay lumalakad ang aking paa sa lupa na hindi ko sana pinaniwalaan. Sumagot si Adan sa dyablo at sinabi sa kanya, Ano ang aking kasalanan? Kung saan nagawa ko ang lahat ng iyan sa iyo? Eto ha. Sinong dyablo to? Si tuloy. Sumagot ang dyablo sa kanya at sinabi sa kanya, Wala kang ginawa sa akin. Ngunit dahil sa iyo, kaya ako nahulog sa lupa. Sa mismong araw nang ikaw ay nilikha. Sa araw na iyon, ako ay bumagsak mula sa harap ng mukha ng alahayam. Sapagkat nang hiningahan ng alahayam ang isang espiritu sa iyong mukha, mayroon kang larawan at wangis ng pagkaalahayam. At pagkatapos ay dumating si Michael. Iniharap ka niya at pinayuko ka sa harap ng alahayam. At sinabi ng alahayam kay Michael, Nilikha ko si Adan ayon sa aking larawan at aking pagkalahayam. Nang magkagayoy dumating si Michael, tinawag niya ang lahat ng hukbo ng mga anghel at sinabi sa kanila, Lumuhod kayo sa harap ng wangis at larawan ng pagkaalahayam. Eto ha. Hinagsak si Satanas dahil hindi sila yumukot kay Adan. Ituloy pa natin kwento. At pagkatapos nang tawagin sila ni Michael at ang lahat ay yumukod sa iyo, tinawag din niya ako. At sinabi ko sa kaniya, Lumayo ka sa akin, sapagkat hindi ako yuyukod sa kanya na mas bata sa akin. Sa katunayan, ako ang adawan bago siya, at nararapat na siya ang yumukod sa akin. Narinig yun ang 6 na klase ng iba pang mga anghel, at ang aking pananalita ay ikinatuwa nila, at hindi sila yumukod sa iyo. Nang magkagayoy, nagalit ang alahayam sa amin, at inutusan kami o sila at ako na itapon sa lupa mula sa aming mga tahanan. Tungkol sa iyo, inutusan kanyang manirahan sa paraiso.
bumagsak sa harap mo na ako ay nasa kagipitan at ikaw ay nasa kapahingahan. Anong kasalanan? Yung mga anghel, nakarinig lang sa sinabi ni Bilyar. Si Bilyar to eh. Ayaw rin yung muko. Tuwang-tuwa pa sila eh. Yun lang ang kasalanan. Napunta sila sa second heaven. Ito naman silang Bilyar. Nasa fifth heaven sila. Kala nila may nakapagtanggol sila. Yan lang ang nangyayari. Ayaw sumunod sa utos ni Yahweh. Wala nga silang takot kay Yahweh eh. Alhayam eh. Di ba sabi ni Enoch sa kanyang anak, matakot kayo sa Yahweh. Ang iba walang takot. Eto mga anghel, wala namang problema kay Yahweh to. Yumuko naman sila kay Yahweh. Ang ayaw ng yukuhan nila, si Adan lang. Kasi parang, mas bata sa amin bago lang nilikha yan. Tapos payuruin kami. Inilikha ngayang kalawarawa, kawangis ng pagkaalahayam. Dapat irespeto. Si Yahweh na mismo nagsabi. Ngayon, itong mga tao, ayaw pumunta rito sa araw ng Sabat para yumuko sa Yahweh. Bago tayo magsimula, yumuko tayo. Ayaw eh. Walang takot kay Yahweh. Akala ba nila, hindi kayo elect? Hindi kayo elect pag ganyan ang karakter nyo. Ugali kayo, ang ugali nyo ay ugali ng tatay nyong fallen angel na hindi rin yumuko, hindi gumalang, walang takot sa Yahweh. Akala ba ninyo, assuming sa langit kayo, ang galing-galing, kilala mo, abay Yahweh, lahayam, kalalaga. Alam mo, knowledge lang, hit knowledge lang alam mo. Pero yung characteristic mo, ayaw kang mag-bow down, ayaw kang sumunod sa Torah. Magugulat ka na, akala ko bakit sa parang nalako sa bangkita, hindi ba impyerno pala ito eh. Yan. Kasi hindi kayo sumunod, kasi ang ugali niyong sinusundan, ugali ng tatay niyong fallen angel na ayaw sumunod. Sinabi, simple lang ha, sumunod lang, mag-bow down lang kayo dan. Pero sinabi ni Michael, nag-bow down, no? At pagkatapos ng tawagin sila ni Michael, ang lahat na yumuko sa iyo. Tinawag din nila ako, ang lahat ay yumukod sa iyo. Tinawag din siya at sinabi niya sa kanya, lumayo ka sa akin, sapagkat hindi ako yukod sa kanya na mas bata sa akin. Sa katunayan, ako ang adawan bago siya. Yabang eh. Yun yung tinatawag na apostata. Ayaw sumunod. May mga knowledge niya eh. Hindi na ko, Jesus, Yahweh ako. Oh, ang galing-galing pang magpasok-pasok doon sa GC. Pero hindi naman marunong mag-bow down. Hindi naman yung karakter niya pinakita, karakter ng fallen angel, hindi karakter talaga ni Abba Yahweh. Walang takot kay Abba Yahweh. Akala ninyo sa langit kayo mapunta? Hindi, kahit sa kangkungan. Sa Komunoy, hindi. Lalo na sa bangkita at saka sa parang, hindi. Dito kayo babagsak sa third heaven sa may kung wala pang eternity, wala pang Gina, yung future, dagat-dagatang apoy. Doon kayo babagsak. Kasama kayo na isang mayaman. Kasi, kung anong karakteristik na mayroon ka, yung ginagawa mo, instinct mo yung karakter eh. Na ano ba ang karakter na mayroon akong ginagawa? Karakter ba ito ni Abba Yahweh? O baka karakter ito ng fallen angel? Alamin mo kung anong karakter mayroon ka. Kung ikaw, ang karakter mo ay katulad sa karakter ng fallen angel na hindi marunong sumunod kay Abba Yahweh, hindi marunong mag-bow down. Ito nga, si Noah, si Adan lang ito ipabow down. Kayo, mas matindi. Ayaw kayo nag-bow down ng kay Hindi kayo nag-bow down kay Yahweh. Dahil bago tayo musimba dito sa araw ng Sabat, mag-bow down. Ang tura ni Moses ay pinapatay ang hindi sumasamba ng Sabat. Pinapatay. Dito naman, huwag kaligtaan. Pagdalo, lalo nang malapit na ang pagdating. Sinabi huwag kaligtaan, pero ang husga ninyo doon sa impyerno. Kasi katulad lang kayo itong mga anghel itong pasaway. Nakakalungkot nga eh. Nakakalungkot. Maraming nag-assuming
Kahit nabaptize pa kayo, wala yon. Kasi ang karakter ninyo, may nabaptize pa, natigok lang itong bago. Tapos, bumalik naman kay Satanas pagsamba, wala yon, sa impyerno yon. May malagay, hindi yan sa paradise. Nailam pa sa ulit. Wala. Ngikog man yung mga yung sikuan, baboy. Oo. Si earthquake, gagkan, kabayo, butike, isda. Kasi kung anong dugong mayroon ka, yun yung karakter mong gagawin eh. Isda, baboy. Oh, ugali mo yun eh. Kasi yun ang ugali ng tatay mo. Yung dugong na nalaytay sa katawan mo, kung dugo ng fallen angel mo, ang pinakita mong ugali, kaugalian din ng fallen angel. Kung ang dugo nandyan sa iyo ay binhi ni Hawa na tinatawag na seed of the woman, ipapakita yung karakter mo bilang isang pinili talaga before the foundation of the world. Ito, prangkahan ito, bato-bato sa langit tamaan, bukol. At hindi lang bukol, imperno ang bagsak nyo. Tuloy. Nang magkagayoy, nilayon kong gantihan ka upang maiwalay kita sa paraiso ng kasiyahan. Gaya ng pagkahiwalay ko dahil sa iyo. Nang marinig iyon ni Adan, sumigaw siya sa malakas na tinig at nagsabi, Yahawa, nasa iyong mga kamay ang aking buhay. Ilayo mo sa akin ang kaaway na ito, na nagnanais na iligaw ako at naghahangad na sirain ang aking lahi. At dahil sa kanya ay nawala si Eva. Sa sandaling iyon, hindi na makikita si Bilyar. Tungkol kay Adan, nanatili siya sa tubig at nagsisi. Ngunit si Eva ay bumagsak sa lupa na parang isang patay. Pagkatapos ay tumayo siya mula sa lupa. So, sinong fallen angel yon na binagsak na may nakarinig na 6 na klaseng mga anghel din na natuwa din at sumunod sa kanyang hindi nag-bow down kay Adan? Si Bilyar. Hindi si Gadriel ha, si Bilyar yon. Bilyar. Si Bilyar. Hindi si Mane, hindi si Carlos. Si Bilyar na fallen angel. Yan ang nangyari. Siya pala yung pinagsimula ng din ng iba. Siya. Siya pala. Siya ang nagpasimuno ng na huwag kayo mag-bow down. Ayun, 5 yung mga leader. 5, 6 sila. Tuloy. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 8, verse 1 to 10. Nang pag-akala ni Enoch sa ikatlong langit, at kinuha ko ng mga lalaking iyon, at dinala ako sa ikatlong langit, at inilagay ako roon. At tumingin ako sa ibaba, at nakita ko ang mga ani ng mga lugar na ito, na hindi pa nakikilala sa kabutihan. At nakita ko ang lahat ay maganda na namumulaklak na puno. At namasdan ko ang kanilang mga bunga, na mabango, at lahat ng pagkain na dala ng mga ito ay bumubulak na may mabangong pagbuga. Third heaven na yan ha. Dinala na si Enoch sa third heaven. Tuloy-tuloy to hanggang 10 heaven to. Oo. Pero hanggang third heaven lang tayo muna. Okay, tuloy. Ano pang nangyari? At sa gitna ng mga punong kahoy ng buhay, sa dakong iyon, kung saan ang Yahawa ay nagpapahinga, kapag siya ay umahon sa paraiso. At ang punong kahoy na ito ay hindi maipaliwanag na kabutihan at halimuyak, at pinalamutian ng higit sa bawat bagay na umiiral. At sa lahat ng panig, ito ay nasa anyong ginto at maula at parang apoy at mga kapaligiran lahat. At mayroon itong ani mula sa lahat ng butas. Ang ugat nito ay nasa hardin sa dulo ng mundo. At ang
paraiso ay nasa pagitan ng kasiraan at sa walang kasiraan. Nasa gitna siya sa walang kasiraan at sa may kasiraan. Bakit may kasiraan? Third heaven yan. Kasi nandoon pala ang Hades sa third heaven. Okay, mamaya explain natin yan. Babasahin natin. Ngayon, ito pala si Yawa. Pumasyal pala minsan sa third heaven. Kasi ang tirahan talaga niya 10 heaven. Pag pumasyal siya sa third heaven, nandoon ang tree of life eh. Tapos, dito siya mamahinga siya. Napahinga rin. Sabi na, napagod pala si Hawa. Ay, hindi siya alahayang pag mapagod siya. Anong pakialam mo? Napahinga nga siya eh. Hindi naman napagod, pero talagang relaxation lang, parang gano'n. Gustuhan niya yan eh. Hindi ibig sabihin lahat na napahinga ay napagod. May napahinga ka man, hindi ka pagod. Kung baga, parang jamming-jamming lang, Oo. Yan. Yan, tuloy tayo. At ang dalawang bukal ay lumabas na naglalabas ng pulot at gatas. At ang kanilang mga bukal ay naglalabas ng langis at alak. At sila ay naghihiwalay sa 4 na bahagi at lumiligid sa tahimik na landas at bumaba sa paraiso ng Eden, sa pagitan ng kasarian at sa walang kasarian. At mula doon sila ay humayo sa kahabaan ng mundo at nagkaroon ng pag-ikot sa kanilang bilog, maging tulad ng iba pang mga elemento. At dito ay walang punong hindi namumunga, at bawat lugar ay pinagpala. At mayroong 300 anghel na napakaliwanag na nag-iingat sa hardin at sa walang humpay na maganda na pag-awit at walang tahimik na mga tinig ay naglilingkod kay Yahawa sa lahat ng araw at oras. At sinabi ko, napakaganda ng lugar na ito. At sinabi sa akin ng mga lalaking iyon. Sa third heaven yan ha. Grabe, no? Bandang paradise yan. Napakaganda ang lugar na yon. Walang punong hindi namumunga. Yun doon. Tigis pag-aawit. Tapos, yung mga anghel naman, laging umaawit. Mahilig pala si Yahawa sa awit eh. Music lover pala. Yung mga seraphim ang inutusan niyang umaawit eh. Ganda ng Yahawa will make a ganda ng mga way. boses ng mga yun. Where there seems to be no way. Bagin daw. Oo. Walang latang. Pastora, pag na doon, awit-awit din na rin doon. Yung mga singer dito, pag natin, singer din yon. Kasabay mo ang mga, yung mga kerubim. Yung 144,000 ay nag-aawit din yan. Nakaalam sa awit, sila lang nakaalam. Pero nakita ko sa ibang bansa, mga GC, hindi talaga nila alam ang 144,000 na iyon yun ang yung pinatay ni Herodes na 144,000 na sanggol. Hindi talaga nila nakakuha. Yung mga Hebrew Israelites sa ibang bansa, sa India, lahat nakikita ko yung mga chat-chat nila eh. Tapos nag-ano pa sila, bakit si Dan? Wala, hindi kasama si Dan dito. Wala daw si Dan. Walang lahi ni Dan na sanggol na pinatay ni Herodes eh. Dahil napatay ni Herodes, yung hinahanap na matsambahan si Yahawa siya napatayin, nakatakas na pupuntang Egypt eh. So, naabot ng 144,000, walang tribe of Dan. Kasi gusto nila na makasama sila sa 144,000. Nagnasa sila. Ayaw nila ang tribe of Dan kasi hindi daw siya makasama. So, ayaw ko, wala. Nasa YouTube na natin yung topic na yan eh. So, yan. Minsan kasi may i-reveal talaga ni Hawa kung sino ang i-reveal na bibigyan niya ng mag-unawa sa kanyang salita. Eh. Pero yan lang ikakatuwa ko na binigyan tayo ng pag-unawa. Tuloy. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 9, verse 1. Ang pagpapakita kay
gumagawa ng matuwid na paghatol, at nagbibigay ng tinapay sa nagugutom, at nagtatakip sa hubad na may pananamit, at ibangon ang nalugmok, at tulong sa nasugatan ng mga ulila, at lumalakad ng walang kapintasan sa harap ng mukha ni Yahweh, na naglilingkod sa kanya ng walang kapaguran. At para sa kanila ay inihanda ang lugar na ito para sa walang hanggang mana. Ito yung karakter na isang tao na dito sila qualified mailagay sa paraiso, sa third heaven. Ito, dami nang bumagsak dito eh. Etong naglilingkod sa kanya ng walang kapaguran. Maraming babagsak dyan. Kasi wala ng L3, di na ko. May edad na ko, maglalakad, napapagod ako. Ang mapunta dyan, yung naglilingkod na walang kapaguran. Pagdating sa mga makamundong bagay, alam ko wala kang kapaguran, lalo na pira ng pag-usapan. Ha? Tatay, oh. Pag pira ng pag-usapan, wala kang kapaguran. Pero paglilingkod kay Aba Yahweh, napapagod ako. Halata talaga na anak ka ng fallen angel, hindi ka anak ni Aba Yahweh. Kasi ganyan ang karakter mo. Ang dadalhin doon, naglilingkod sa kanya ng walang kapaguran. Isa pa, inahanda para sa mabubuti at nagtitiis, umiwas sa lahat ng uri ng pagkakasala. Umiiwas sa lahat ng uri ng pagkakasala, umiiwas. Pero iba hindi umiiwas, lumalapit pa. Pag lumalapit ka sa kasalanan, meaning to say, hindi ka anak ni Aba Yahweh. You are not seed of the woman. You are seed of the serpent, anak ng fallen angel. Lumalapit ka sa kasalanan, umiwas, lumayo. Dito makikita, oh. At ang kanilang mga mata mula sa kasamaan. Nag-iwas ang kanilang mga mata mula sa kasamaan. Kasi ang mata ang sanay sa pagkakasala. Kasi yun nakakita eh. Nagbigay ng tinapay sa mga nagugutom. Matulungin. At nagtatakip sa hubad na mga pananamit. At ibangon ang mga nalugmok. Bibigay ng mga tulong sa mga mga tulong. Yung mga nawalang damit, bigyan. So, yan ang karakter talaga ng mga maliligtas. Na may Pag wala kang karakter na mayroon dito, kunwari lang, nagpakitang tao lang, plastikan lang, pero lumabas talagang tunay na ugali na ganon, hindi ka talaga para dito. Mayroong para doon mamaya sa itong marami kayong damit, mamigay kayo sa mga damit. Dito tayo. Ito yung papunta sa bandang north yan siya. Sige. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 10, verse 1-3. Dito nila ipinakita kay Enoch ang kakilakilabot na lugar at iba't ibang pagpapahirap. At ang dalawang lalaking iyon ay dinala ko sa hilagang bahagi. At ipinakita sa akin doon ang isang napakakilabot na lugar. At mayroong lahat ng uri ng pagpapahirap sa lugar na iyon. Malupit na kadiliman at walang liwanag at dilim ang paligid. Dahil madilim ang apoy na patuloy na nagdiningas at may nagdiningas na ilog na lumalabas. At ang buong lugar na iyon ay apoy sa lahat ng dako. At saan man ay may hamog na nagyelo at yelo. Uhaw at nanginginig, habang ang mga gapos ay napakalupit. At ang mga anghel ay natatakot at walang awa, na may dalang galit na mga sandata. Walang awa na pagpapahirap. At sinabi ko, sa Aba, totoong kakilakilabot
ang dakong ito. Third heaven pa rin yan, ha? Bandang, bandang north to siya. Hilagang bahagi. Oh, hilagang bahagi, oh. Hilaga, north yun. Bandang north, hilagang bahagi. Sa norte. Sa bandang north, kasi ang paradise kasi, nasa gitna siya ng kasiraan at walang kasiraan. Yung walang kasiraan, yun yung dotihanan sa mga naliligtas. Yung kasiraan, ito yon. Oh, nandyan sa gitna. Kanya, silangan, banda. Ngayon, ito yun ha, kakilakilabot. Ang apoy pa naman doon nila ay madilim. Itim. May apoy pa lang itim na apoy. Walang liwanag kasi may apoy nga pero itim naman. Tuloy tayo. Yan. Tingnan natin ang nangyari kay Lucas, ha? Lucas. Sa aklat ni Lucas, yung mayaman at saka si Lazaro. Sige. Ayan, kwento nila sa mga. Lucas chapter 16, verse 19 to 26. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tagtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng mga aso at tinidilaan ang kaniyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. So, tingnan natin yung status ng buhay ng mayaman, ha? Ang mayaman ay nakadaramit ng mamahalin. Signature ang mga damit, mamahalin. Wala siyang damit na galing sa Divisoria o galing sa okay-okay. Saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Wala siyang ulam na bagoong o tuyo. Puros masasarap. Masasarap ang kanyang ulam. Namatay ang pulubi, dinala sa piling ni Abraham, sa third heaven yan. Namatay rin ang mayaman. Sa third heaven rin yan ang mayaman. Kaya lang doon sa kahirapan, sa third heaven. Bakit masabi? Kasi sa mga pastor ng sa ilalim ng lupa daw. Ang pagitan, bangin lang, ha? Okay, tuloy tayo. Basa. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at pasain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mo ang nagpasasaka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya siya rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan, at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito." Bangin lang ang pagitan. Bangin lang. So, the same third heaven. Bangin lang. At saka nakita niya kung sabihin mo na ang mayaman ay sa ilalim ng lupa, si Lazaro ay sa third heaven, dadaan pa ka ng earth, the first heaven, second heaven, paano makikita? Paano makapag-usap? May telepono doon. Wala, takilid yung theology ninyo, mga pastor, ng ganyang paniwala. Pareho third heaven yan, ang location na yan. Bandang north lang ang Hades. So, Book of Enoch, aralin nyo ang Book of Enoch, second Book of Enoch. Ngayon, sabi nito, bukod dito may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya ang mga naririto ay hindi makapunta dyan at ang mga nariyan ay hindi makakapunta rito. Bangin lang ang pagitan. So, pareho same third heaven, ang Hades at saka paradise, pareho ang location third heaven. Bandang north lang
hilaga ang hadis. Tuloy tayo. Basa. At ang mga lalaking iyon ay nagsabi sa akin, ang lugar na ito o ino ay inianda para sa mga yaong mapastangan kay Alayam, na sa lupa ay nagsasagawa ng kasalanan laban sa kalikasan, na siyang katiwalaan ng bata ayon sa sodomikong paraan, paggawa ng marika, mga engkanto at maradimonyong pangkukulang, at nagyayabang sa kanilang masasamang gawa, pagnanakaw, pagsisinungaling, mga paninirang puri, inggit, sama ng loob, pakikiapit, pagpatay, at panunumpa na hindi tinutupad, at nagnanakaw ng mga kaluluwa. Ito yung karakter na hindi talaga mapunta sa third heaven sa bandang paradise, pero sa third heaven sila bandang kaparusahan sa Hades. Dito sila. Una, sinisira nila ang kalikasan. Samantala, nagsagawa ng kasalanan laban sa kalikasan. Paglalagi. Pangalawa, katiwalian sa bata. Ayon sa sodomikong paraan, yung nanghihipo ng mga bata, yung mga bading, na kung ikaw ay manghihipo ka ng bata, kasi gusto mo hipuin yung titi ng bata, hindi ka talaga, sa Hades ka talaga mailagay, hindi ka sa paradise. Kasi ang ugali mo, ugali ng fallen angel. Kasi ang mga angel kasi, walang gender yan sa langit. Pag bumaba sila, maging Gregory, magkakaroon sila ng gender. Minsan mag-gender silang babae, minsan mag-gender na lalaki. Katulad ni Bilyar, nag-gender ng babae, dahil doon niya nalinglang si Iba eh. So, ang lahat ng mga bakla, bayot, tumboy, yung tumboy, o in other word, yung tawag ng synonym ng tomboy, yung ugaling lalaki ay yan, babae pero ugaling lalaki. Ngayon, ang matindi ngayon, nasa batas na natin ngayon na pwede ikasal ang babae sa babae, lalaki sa lalaki. Para ng Sodoma at Gomora na ang ating bansa. Lesbian o tawag doon? Lesbian. Lesbian pala, lesbian. Lesbian o tomboy. Lesbian. Yan ay mga anak ng fallen angel. Fallen angel ang tatay nyo. Kasi ang karakter nyo, karakter ng fallen angel. Ito pa, yung manggagawa ng mahika, mahilig sa magic, yung kanto, yung demonyong bangkukulam, yung mahilig mangkulam, nabayaran ka, kulamin mo, gagamit ka ng manika, may karayom, gano'n. Tapos ang kinulan mo, gano'n. Mamatay na. Yan ay mga anak na mga fallen angel yan, ay sila ay mapupunta talaga sa lugar na ito. At mayayabang. Mayayabang sa kanilang masamang ginawa. Pero mo masamang ginawa, pinagyayabang pa nila. Magnanakaw. Yung magbigay ng tithes, pag nanakaw yan. Nagsisinungaling. Mga paninirang pori. Inggit, sama ng loob, marites. Kaya may kiapid, sipingan mo yung babae na hindi mo asawa. Pagpatay, ayan. Tapos yung panunumpa na hindi tinutupad. Mangako ka, tapos hindi mo tuparin ang pangako, gidivert mo ang pera. Nako, ugali ng fallen angel yan. Pag once magbitaw ka ng pangako, kahit anong mangyari, tuparin mo yon. Huwag mong babaguhin yun kasi pangako mo yun eh. Pero pag gusto mo talaga na may ugali ka talagang babaguhin ang pangako mo, lalabas na anak ka ng fallen angel. Huwag kang umasa sa langit ka mapunta sa third heaven, sa paradise. Doon ka sa third heaven, sa Hades. At sa pagdating ng huling judgment day, doon ka sa Gehenna, sa dagat-dagatang apoy ang bagsak. Kasi yung ugali mo eh. Birthday. Yung hindi tumutupad at ang mga nagnanakaw ng kaluluwa,
Paano ka magnakaw ng kaluluwa? Yung nag-birthday ka, yung kaluluwa ay binigay mo doon sa demonyo. Para magkatawan. Para magkaroon siya ng kaluluwa ang demonyo. Nagnakaw ka ng kaluluwa sa iba at binagay mo doon sa demonyo sa pamagitan ng pag-birthday mo. Yung pala may namamatay pag may nag-birthday. Yan. Nagsasaksakan sila eh. Oh, yan. Tuloy. Ng mga tao na nakikita ang mga mahihirap na inaalis ang kanilang mga ari-arian Yan. at ang kanilang mga sarili ay yumaman. Yan. Na sinasaktan sila para sa mga pag-aari ng ibang tao Agaw ng na kayang bigyang kasiyahan ng laman. Ginugutom nila para mamatay. Makapagdamit, pero naguhubad. At hindi kumikilala sa kanilang lumikha. Yan na. At yumukod sa mga walang kaluluwa. Yan na. Walang buhay na mga idolatriya Yung mga ibulto na yan hindi na- nakakakita o nakakarinig na mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan na nagtayo rin ng mga larawang tinabas at yumukod sa mga gawa ng kamay. Ang dakong ito ay inihanda para sa walang hanggang kaparusahan. Yari. Eto may makapagdamit naman pero naghubad. May damit naman pero doon kasi sa Amerika, sa ibang bansa, mga Europe, may isang beach talaga doon na pag pumasok ka doon, hubad talaga kay lahat, lalaki, babae. Bawal doon magdamit. Hubarin mo lahat, pating shoot mo lahat. So gala kayo doon for hubad, kitaan na lahat, kitaan. Grabe, satanic talaga, no? Satanic, hubad. Si Adak, si Iba ngayon nalaman ng hubad nila, takip nga sila eh. Ginawaan nga sila ni Abay Hawa ng damit mula sa balat ng hayop eh. Pero doon, naghubad na, walang hiya, kapal moks. At saka sa ibang bansa, makita mo sa mga restaurant, nasa kilid, nagbarbakihan. Oo, walang hiya. Nagbarbakihan na sa kilid. Hindi naman makapunta sa hotel. Yung ginugutom nila para mamatayan Oh, yung mga mayayaman na ano eh. Yung lipid sila. Mga matapobre. Yung mga alila nila, pinapakabaho na hindi pinapakain. Di pinakain. Yan yun. Yung mga ano, Ginugutom nila para mamatay. mga tycoon na mga matapobre. Ginugutom nila ang mga tauhan nila para mamatay. So, yan ang mga ugali ng mga fallen angel. Pag yan ang mga ugali na yan nasa tao, halata na ang tatay nila fallen angel. Serpent seed sila. Sa impyerno talaga ang bagsak. Sabi niya, kilala naman ng Yahawa. Diba yung mga parisog sa Dose, lumalapit, nagpabautismo din sa kay Hawa siya. Sabi ni Juan Bautista, akala ba niyo makatakas kayo sa parusahan darating? Kayong mga anak ng olupong. Di talaga. Pero tanggap nila. Mayroon naman iba, tanggap ko si Abayawa. Okay. Original pangalan. Pero yung ugali niya, pinakita niya, ugali ng fallen angel. Pag hindi niya kayang gawin ang ugali ng ni Yahawa, ang ugali ng fallen angel ang ano, kasi yun talagang dugo na mayroon ka. Re-reflect talaga sa'yo yun. O, tuloy. Dito tayo, si basa. 1 John chapter 3 verse 9 to 10. Siya na ipinanganak sa alahayam ay hindi magpapatuloy sa kasalanan. Dahil ang kanyang binhi ay sisibol sa kanya at hindi maaaring magpatuloy sa kasalanan. Dahil siya ay ipinanganak sa alahayam. At malalaman natin kung sino ang mga anak ni Alahayam at ang mga anak ni Satanas. Ang bawat taong hindi gumagawa ng mabuti ay hindi sa Alahayam. At gayon din, ang bawat isa na hindi nagmamahal sa kanyang kapatid. So dito makilala kung sino talaga ang anak ni Alahayam, kung sino ang anak ni Satanas. Ang ugali talaga ng anak ni Satanas ay hindi talaga siya gumagawa ng kabutihan.
hindi gumagawa ng kabutihan, ay hindi siya sa alahayam. Ngayon, ang anak ni alahayam, siya na pinanganak sa alahayam ay hindi magpapatuloy sa kasalanan. Ang anak ni alahayam, minsan nagkasala, kasi ano lang yun medyo error lang, na mislead lang siya. Pero pag manotice niya mali to, hindi talaga niya ipatuloy yun. Tigil siya, na hindi pwede, kasalanan to. Pero ang anak ni Satanas, tuloy-tuloy, happy pa sa kasalanan Ano ba ang kasalanan? Yung paglabag sa kautusan. Ano ang kautusan? Huwag kaligtaan ang paglalo. Kasi hindi ka talaga nagtiis. Ang anak ni alahayam ay nalilingkod ng walang kapaguran. Kayon, ikaw may kapaguran ka. Pero pagdating na makamundo, wala kang kapaguran. Paghanap ng pera, wala kang kapaguran. Pero paglilingkod kay Abba Yahweh, may kapaguran ka. Halata na hindi ka talaga anak ni alahayam. Anak ka ni Satanas. Impyerno. Ang bagsak. Dito natin makikilala kung anong karakter mayroon tayo. Kayong nanonood sa YouTube channel, anong karakter na mayroon kayo? Ang anak ni alahayam ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala kasi ang binhi ay sisibol sa kanya at hindi maaring magpatuloy sa kasalanan dahil siya ay pinanganak sa alahayam. Hindi naman tayo perfect, pero hindi nga nagpapatuloy. Pag manotice natin mali, hindi. Hindi ko pwedeng patuloy ko to. Mali to. Pero yung, naku, 2 linggo na, hindi ako nakasimba. Tuloy-tuloy to. Nagpapatuloy siya na wala na simba-simba. Kahit pwede naman makasimba kung gusto niya. Hindi ka talaga anak ni alahayam. Anak ka ni Satanas. Kasi kung mayroon kang hindi ka nakasimba, dahil mayroon talagang reasonable talaga, nagkalagnat ka o may mga portanting Pero kung wala naman, pero ayaw lang talaga, kasi tinatamad ka, ay hindi ka talaga elect before the foundation of the world. Your blood is a blood of the fallen angel. You are serpent seed. You are good to the lake of fire. Imperno talaga ang bagsak mo. Huwag mong sabihin na, kilala ko si Abba Yahweh. Nanalangin ako sa Abba Yahweh. Ang tanong, sinunod mo bang utos niya? Ang iba lang, sundin, ang iba, hindi. Ay, hindi, pwede. Pag ganyan, marami nga magugulat nga. Akala ko ba sa langit ko mapunta? Kahit sa bangkita na lang, sa parang, bakit dito ako sa imperno? Kasi yung dugo mo, dugo ng fallen angel. Tuloy. John chapter 10, verse 27 to 28. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ni Numan. Ngayon, ang kanila kasi dito lang sila unawain to Sa 28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila agawin ni Numan. Pero, bakit nasabi ito? Dahil dito, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Ang tanong, sumusunod ka ba? Nakinig ka ba? Ay, hindi ka nakinig, hindi ka man muatin. Napakinggan mo ang salita niya pag dumalo ka sa gawain. Dahil may pangangaral, salita yun ni alahayam na pinangangaral. Ngayon, hindi ka dumalo. Tapos, ang nangyari ay hindi ka pa sumusunod. Ay, hindi ka qualified dito. Kasi ang sinabihan nitong never lose salvation, yung mayroong eternal security, yung nakikinig at sumunod. Ang aking mga nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila, kilala talaga ni Abba Yahweh ang tupa niya. Hindi ka pwedeng magkunwari na, kilala niya. At sumusunod sila sa akin. Ang question yan, hindi kayo sumusunod. At hindi rin kayo makinig. Kung makinig naman, paminsan-minsan.
Pero yung pagsunod, sutil talaga. Tulibagbag talaga, hindi talaga sumunod. So, wala ka dito. Yung promise na never lost salvation. Dito lang, di ba wala kaligtasan? Kahit gumawa tayo ng kalokohan, wala nakikinig at sumusunod. Yun ang itindihin yung dito ang 27. Bago ka mag-28, alalahanin mo ang 27. Ano bang sinabi sa 27? Kung qualified ba ang 28 mo sa ginawa mo sa 27. So marami talaga. Aywan ko. Ayan, tapos na. Aawit na tayo. Bakit nga ba pinopoy kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? One more time. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais ko'y purihin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais ko'y awitan ka, hindi dahil sa himala. Nais ko'y ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, Yahweh Shai, walang iba. Nais ko'y purihin ka, hindi dahil ikaw ay ikaw. Mahal kita, Yahweh Shai, walang iba. Mahal kita, Yahweh Shai. Mahal kita, Yahweh Shai, walang iba. For the last time, mahal kita, Yahweh Shai. Mahal kita, Yahweh Shai, walang iba. Halalawaya, halalawaya, halalawaya. Tayo po ay manalangin, Pastor Richard, sa ating closing prayer. Muli po tayo sama-samang manalangin. O aming Aba Yahweh, ang tunay na alahayam na aming sinasamba, pinararangalan, pinagrilingkuran. Kayo po ay patuloy na aming itinataas sa aming mga buhay. O aming Yahweh, alam po ninyo ang sistema at kalakaran ng sanglibutang ito na akin namin kinaroroonan. Lahat ng bagay ay pinaghihirapan upang makamit. Ngunit pagdating sa iyo, ay nangangapa ang buong sanglibutan dahil hindi nila lubos na nakikilala ang nag-iisang banal mong pangalan. Ngunit sa lahat ng mga lahi ni Adan,
at sa lahat ng remnant ni Jacob. Aba Yahweh, salamat sa katuparan ng iyong pangako ayon sa aklat ni Joel. Mauunawaan ka ng iyong mga anak. Maiintindihan nila ang iyong salita at kikilalanin tatanggapin nila ang iyong nasain sapagkat ang banal na raw kakadas ay mananahan sa bawat isa sa kanila. At sa panahong ito, aming Yahweh, nalalapit na ang kawakasan. Dumarating na ang iba't ibang uri ng mga sakuna na hindi expected ng mga lahat ng tao. Dumarating na ang mga bagay na tanda upang ang iyong muling pagbabalik sa pamamagitan ng dakila naming hari, si Mashiach Yahushai, at ang paghahanda ng sanglibutang ito upang salakayin at digmain ka sa iyong muling pagparito. At ang bawat mga pananampalataya na lumilitaw sa sanglibutang ito, ayaw nilang tanggapin ang pangalan mo at ayaw din nilang talikuran ang tinanggap at minahal ng sanglibutan dahil sa Bibliang dinuktor. O aming Yahweh, sa mga araw na ito, ang iyong pag-iingat, ang iyong kalinga at pagbibigay ng kasapatan, kapunuan sa aming mga pangangailangan ang aming inihiling. Sa lahat ng uri ng kahirapan, karamdaman na nararanasan ng iyong mga anak, aming Yahweh, tulungan mo kami na mapagtagumpay namin na tiisin ang mga bagay nito at ang bawat isa ay manatili sa ilalim ng iyong mga paa at maranasan nila ang kagalakan sa paglilingkod. Purihin ka aming Yahweh, tumubo sa bawat remnant ang pagkakilala sa iyo at maunawaan ang nag-iisang banal mong pangalan. Higit sa lahat, ang iyong katauhan nung ikaw ay nagligtas sa amin sa pamamagitan ng pagkakatawang tao at kamatayan, ang dugong banal na nabuhos para sa lahat ng mga saling lahi ni Adan. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka sa aming kalagitnaan sa pangalang banal ni Mashiach Yahushai at ng banal na raw kakadas. Yaman. Aba Yahweh, siya Yahweh asay ang may likha ng ating buhay. Aba Yahweh,